Isang magandang araw sa ating lahat mga kahagilap. For today's video ay share ko naman sa inyo kung paano manghuli ng mga talangkang sapa o mas kilala dito sa amin sa tawag na kagang. So ayan, kasama ko si Ate Ay, ang ating camera girl. At nandito na kami sa ilog. Ready na kami para mambungkal ng mga bato. Dahil yung talangkang sapa guys ay mahuhuli sa mga ilalim ng mga bato kapag araw. Pero mas mabilis yang mahuli kapag gabi dahil naglalabas nangingingain. So ayan, samahan nyo kami ngayong araw guys sa magitan ng inyong panonood at manghuhuli tayo ng talangkang sapa o kagang. Let's go! So ayan mga kagilap, makalipas lang ang ilang saglit ay nakarating na kami dito sa sapa, dito sa medyo mataas na area. At dito ay mayroon ng mga bato, ayan, mga buhay na bato. Diyan tumitira yung mga talangkang sapa o kagang. So oras natin guys, ngayon ay pa alas 4 na ng hapon. So saglit lang tayong mangunguha, sana makadami para mayroon tayong pangulam. Okay? Simulan na tayong manghuli o mandakma ng talangkang sapa. So ayan guys, kung mapapansin nyo, yan ang mga bahay, mga posibleng bahayan ng mga talangkang sapa. Yan, may mga butas-butas na yan. Ayan, dito tayo mandadakma. Kapag gabi, yung mga nakatira sa mga butas ay hindi natin mahuli, sa gabi lang natin mahuli. Pero yung mga nangingain ng araw, yung mga tumitira dito sa mga batuhan, yun ang ating makukuha. Ayan. Kaya papangbalik rin natin yan, yung mga bato na yan. So ayan guys, ganito lang kami kung manghuli ng mga kagang. Dahil yung mga kagang sa mga ilalim lang ng bato tumatago pag araw. Yun, uy, dahon pala, dalaw. Akala ko kagang na eh. Yun oh, yun, may kagang. Ayan na, lumabas yung kagang, nabulabog. Ayan guys, yan ang itsura ng talangkang sapa o kagang. Yung mga ganitong uri ng alimango ay hindi lumalaki. So halos pari-parehas lang yung sukat, mga ganito lang kalaki. Muntik pa nakawala. Ayan guys, ito ay masakit manipit. Pero ang diskarte dyan para hindi ka masipit ay wag mo siyang iipitin. Dahil kapag inipit mo siya, doon siya nangangagat. Pero kapag hindi siya nasasaktan o hindi siya na iipit, hindi siya mangagat. Ayan. Unang huli. Ayan, hanapin po natin. Hindi ko pa nababaliktad. Meron nang lumabas. Kagang. Ayun oh, kagang. Kagang. Uy, dalawa. Ayan guys. Yan lang diskarte para makahuli ng kagang. Kailangan wag mo siyang iipitin. Dahil kapag inipit mo, gaganti siya. Marunong gumanti yung kagang. Totoo. Oh, walay ng kagang. Ito kagang sa prank. Bato pala. Yun. Kagang. Nakabitaw.
Huli. Ayan guys. Another kagang. Gabi, nung na kailangan sigurong maganyan ng bato. Sigurado. So. Oh my. Walay. Oh, no, kagang. May kagang. Takas pa oh. May kagang. Huli. Isang kagang na naman ang ating nakuha. Ay, kagang. Saan ka na? Yun, kagang. Huli, ang kagang. Ayan guys. May kagang na naman. Kagang. Yun, may kagang. Ayun, maliit. Huli. Oh, kagang. Nakalang pala. Ay! Antik na akong nakagat. Walay. Kagang. To the window. Ayun, may kagang. Ang nagsuot sa buto. Uy! Hanga na. Yun. Ayan guys. Kagang. Pwede ka na. Dito lang yan sumisiksik sa mga bato-bato. Ayun. Kagang. Kagang. Dito ka. Ayan guys. Huli. Hop. Tik pa nakabitaw. Yun. Sure ball. Yan, nahuli na tayo. Ilang piraso pa lang. Oh. Guys, meron. Kahit hapon na kami umalis guys. Alas 4. So, kahit kunti lang yung mahuli natin. Ay, pwede na rin sa pangulam. So, inabot na kami ng hapon guys. Dahil hapon na kami nagsimula. Ngayon inabot na kami ng hapon. Hindi na tayo makakapalayo. Dito na tayo sa malapit. Doon sa taas, medyo malalaki yung bato. Doon sana marami at saka malalaki. So, dahil ito ay pangulam lang. At gusto ko rin i-share sa inyo yung mga ganitong ginagawa, yung mga panghuli ng talangkang sapa. Ayan. At least meron na tayong nahuli kahit papaano. Huli. Talangka. Yun. And guys, huli. Huli. Ayan guys, kakaibang itsura ng kagang. Hindi siya mapula. Kala mo kuray. Parang kuray yung kanyang kulay. Ayan. Kulay yellow niya. Parang alanganin, ibang kulay siya eh. Hindi kagaya yung isang kagang. Medyo mapula yun. Ayan, ito. Yung mga kasama niya. Ayan, pula. Siya naman ay iba. Ayan, kakaibang itsura nung talangka.
So ayan mga kahagilap, makalipas ang halos mag-iisang oras ay ito na yung ating mga nahuling talangka. Ayan, medyo marami-rami na rin guys. At inabot na rin kami ng hapon. Ayan, kung mapapansin nyo, palubog na yung araw. Medyo mababa na. At maghahagila pa tayo ngayon ng ating ihalo dito. Kaya kahit hindi man ganong karamihan, so sulit na rin. Meron na tayong siguradong pang-ulam. So ayan, samahan nyo kami guys. Maghahagilap tayo ng ating pwedeng ihalo dito sa ating lulutuing kagang. So ayan mga kahagilap, makalipas ang ilang minuto sa aming paglalakad pa uwi ay nakadaan kami dito sa Kapatagan at mayroon na kaming nakita na pwedeng ihalo dito sa ating nahuling mga kagang. So ayan guys, yan yung ating ihalo, yan sa aking likuran, yung mga pako-pako. Yan ang masarap ihalo bilang gulay doon sa ating lulutuing talangkang sapa. So ayan, mangunguha tayo ng pako-pako. So ayan guys, maraming mga pako-pako dito sa Kapatagan. Ayan, sa mga paanan ng bundok. Dito yan madalas tumutubo. Dami oh. Ito yung perfect na masarap igulay doon sa kagang. Dami. Dami dito. Yan, ganyan yung perfect na harvest. Magandang harvest yun. Ganito lang. Dami no? Dami. Sakto lang yung mga ano niya guys. Maganda yung ganito. Ayan, yung mga baluktot pa yung mga dulo. Ito yung masarap na gawing salad. Ayan, kunin natin nang may pandagdag tayo sa ating kagang. Kahit kukunti lang yung nahuli nating kagang ay meron naman tayong gulay. Damihan lang natin ang gulay. Dami din. Ayun. Ito guys, yung pako-pako. Kung tawagin dito sa amin ay kreng-kreng. Yan yung tawag ng mga sa salitang kuyunin. Tawag ng mga kuyunin na kagaya namin. Abu, duro. Ta, duro? Duro. Oh, duro daw guys. So yung duro sa amin, marami. Yung mga salitang kuyunin. At saka yung salitang kuyunin, medyo matigas pakinggan. Kaya ayan, ganyan yung aming pananalita. Parang galit. Kala mo galit. Sa Bordan, sa Kilawan. Sabi, ibig sabihin guys, masarap sa kilawin yung kereng-kereng. Oh, ayan guys, yung probinsya ng Kuyunin. Nagapangkuha ng kereng-kereng, nagapamel kereng-kereng. Yung reyna ng kereng-kereng, akaw yun da. Yun karagali makun mo kagatan tuh. Ayun sa likod mo. Saan? Yun, laki, mahaba. Ito kasi yung puno niya malambot pa. Oh yan guys, yung mga ganyan na tupi pa yung kanyang mga dulo, yan ang malambot hanggang tangkay, yan ang masarap. So ayan guys,
Saglit lang kami nanguha, marami na kagad yung aming na harvest na mga pako-pako o kereng-kereng. So ayan, pupuntahan natin si Ate Ay. Titingnan natin kung marami na rin yung kanyang na-harvest. Nang sa ganon ay pwede nang umuwi para lutuin. Dahil paramihin na lang natin yung ating gulay na ihalo doon sa ating kagang. Oh, dami na? Ayan guys, marami na yung kanyang nakuha ng mga pako-pako. O dami na yan. Sulit na to. Sulit na yan. Sobra-sobra na. So ayan mga kagilap, marami na yung aming nakuha ni Ate Ay. So oras na para umuwi. Dahil ngayon ay mag-aalas 5 na. Palubog na yung araw. Ayan guys. Kaya kailangan na nating magluto para sa hapunan. At i-share ko na rin sa inyo guys kung paano niluluto itong mga kagang o talangkang sapa. So ayan, let's go home. So ayan mga kagilap, nakarating na kami dito sa aming ginagawang kubo. At ito na yung ating mga nahuling talangka. Ayan, hindi siya ganong karamihan pero sapat na rin doon sa ating pangulam para sa hapunan. At nanguha rin kami ng pako-pako. So ngayon ay iluluto natin na may gata. Ginataan na talangka na mayroong pako-pako. So hahanda lang natin guys yung ating mga nyog para doon sa lulutuin at para mamaya ay may pagsaluhan ng aming pamilya. So ngayon yung mga chikiting, yung mga anak ko ay wala pa, nasa school pa. So isakto pag-uwi meron ng masarap na talangkang ginataan. Nilipat ko sa net yung ating mga nahuling talangka para nang sa ganun ay maganda nating mahugasan, saka natin mailaga, saka natin lagyan ng gata para siguradong malinis. Dahil kapag hindi mo siya nilagay sa net at iisa-isain, mahirap, so baka makagat tayo. Ang iba naman ay binabanlian ng tubig init. So kapag binanlian mo ng tubig init, natatanggal yung kanyang mga galamay. So ganito na lang ang ginagawa naming technique o diskarte. Nililinisan na lang namin na buhay, saka namin niluluto para hindi matanggal yung kanyang mga galamay. Dahan-dahan lang natin siyang lalagyan ng tubig init para hindi magkanatanggal. So ayan guys, inilaga muna namin yung aming mga talangka, saka natin gagataan habang si Ate ay nagagayat-gayat nagpuputol-putol ng tangkay ng pako-pako. Oh, ayan na yung ating mga estudyante. Hi guys! Energetic pa rin kahit maghapon na. Pagod? Yeah, haggard na oh. Good. Ayan, si Ate G at si Hi! Ate Jane. Lala. Yan yung ating mga chikiting. Si Bonsoy. Talaga cellphone. Ayan. Yan yung ihalo natin. Masarap to. Simpleng ulam lang pero masabor. Lalo na yung pako-pako. Napaka-perfect ihalo. Kahit sa ginisa, ginataan, maraming pwedeng luto dyan na babagay. Sa pritong isda. Malinamnam o salad. Perfect. Yan na, hinihimay-himay na ni Ate Ay. Tinatanggal lang namin guys yung mga malalambot. Kagaya niyan. Yan yung mga dulo na yan. Yan malalambot. Pero yung mga bandang ilalim, yung sa kanyang tangkay, medyo ano na yan, medyo matigas na. Kaya hindi na namin sinasama. So ayan mga kagilap, ready na yung ating gata. At ready na rin yung ating pako-pako. Meron na tayong ricado. At ayan na yung ating nilagang
talangka. So ayan, sasalang na natin para maluto na natin yung ating ginataang talangka. So ayan, salang na natin yung ating gata. Unahin muna natin yung ating gata. At ilagay na natin yung ating sibuyas, luya at bawang. Saka paminta. Yan. Lagyan na natin ng asin dahil kumukulo na. At ingredients pang pasarap. At lalagay na rin natin guys yung ating pako-pako. Sabor. Yan, sabor yan. So antayin lang natin na kumulo. At pag nalata ay pwede nang kumain. Okay. Ready na. Kunting kulo dahil luto na ito yung ating kagang dahil nilaga na natin ito kanina. Ready na girls. Kain na. So, ayun guys, habang inaantay po nating maluto ang ating ulam na ginataang Talangka. yes. Ay, magpe-prepare muna po kami dito ng kanin. Ayan. Haggard na pero kaya pa. Char! Yan na. Lagyan na natin yung ating kagang na ginataan. Sarap. Nagsabaw yung pako-pako. Yan, nagsasabaw ka agad yan. Marami yung sabaw niya. Nakaharap ko sa akin. Parami talaga kain ko. Yan na. Sabawan natin para sabor. Okay, let us pray. Yan, kain tayo mga kagilap. Tikman na natin yung ating talangkagang. Talangkang kagang. Sabor. Perfect match talaga yung pakpako. Ayaw ka makainat pala. Ayaw. Andok ka na. Gawa ng paraan kahit malayo. Hindi pala tayo pwede magawa ng isang mahaba. Pang-abot. Wala yung sandok. Sinong yan. Halos isang oras lang kami nanguha guys ng talangka. Pagkaka yung pako-pako. May ulam na agad. Masipag ka lang, hindi ka magugutom. Totoo yun. Totoo yun sister. Pag tamad ka, hindi pa simple. Of course.
So ayan mga kagilap, tapos na kaming kumain. Sana nakarating kayo dito sa dulo ng aming video. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. So ayan guys, bago po pala kami tuloy ng paalam, pasingit ko lang po. Gusto ko po magpasalamat sa aking mga klase na nanood po ng aming vlog. Kay Ate Jaylin Abreu po, Mary Erica Dineros, at kay Kayla Dulito po. Thank you for watching po. Salamat sa inyo. At singit ko rin si Yahoo ng Saudi Arabia. Thank you for watching. Bye. See you next vlog.